Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, natitipon tayo sa hapag ng Panginoon upang ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Kanya sa pagbubukas ng prosesong sinodal sa ating sambayanan. Umasa tayo sa makainang pagtulong ni Maria, ang reyna ng mga apostol at ina ng simbahan. Ang pagpapanibago ay pangarap at hangad ng Diyos, ang patuloy niyang gawain sa daigdig. Manalangin tayo na ialok sa lahat ang kaloob na pagpapanibago ng Espiritong nagpapanibago at pasiglahin ang paglalakbay at misyonerong simbahan nang siya'y maging tanda at lingkod ng pagpapanibago sa lahat kay Kristo. Kinikilala namin ang pananatili at ang kamay ng Diyos na kumikilos sa aming buhay. Tanda ng Kanyang katapatan sa kabila ng ating pagkasalawahan. Hiling nami kapatawaran habang tumatalima kami sa panawagan ng pagpapanibago. Muli nating itinatalaga ang aming sarili sa lubos na pagbabalik ng puso at isipan at ang pagbubukas nito sa banal na Espiritu upang kami maisugo sa landas ng magkakaagapay na paglalakbay bilang isang simbahang misyonero. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapati niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag noon. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling naming marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayon nais naming iwisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain ito sa amin ang buhay na iyong ibinigay sa amin noong kami binyagan, at ipagsanggalang nawa nito ang tanang kasamaan, ang aming buong katauhan, upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan, sa ikapagkakamit namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Dalisay nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapati nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa liwanag ng Espiritu Santo ay iyong tinuturuan ang mga nananalig sa kaibuturan ng kalooban. Ipagkaloob mong aming matutuhan sa Espiritu ring ito ang tanang katwiran at maligaya naming kamting lagi ang kanyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. May narinig ang ugong na ito. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Partya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia,
mga sa Hudiya at sa Kapadonsya, sa Punto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Priya at Pampilya, Ehipto sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga naninirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo, mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangang-hangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, puon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at sa mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, paaway, palaaway, at mainggitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwag ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, sa lahat ng simbahan, binubuksan sa pamamagitan ng misang ito ang sinodo. Kaya't pakinggan natin ang pahayag ng ating obispo. Noong nakaraang linggo, 10 ng Oktubre, ipinalabas sa buong daigdig ang Santa Misa ng ating mahal na Santo Papa Francisco mula sa Basilika ni St. Peter doon sa Vatican. Ang ginawa ng ating Santo Papa ay paghahanda ngayon patungo sa higit na maayos na pagbubukas ng inang simbahan. Malaya at malalim na pakikinig sa kanyang mga kawan sa iba't ibang panig ng daigdig at anuman ang katayuan nila sa buhay at kalagayan sa lipunan. Pinasinayaan sa Roma ng ating Santo Papa ang tinatawag na synodality. Ito ay isang kaugaliang pamamaraan kung papaano nararapat kumilos ang simbahan sa pagtugon sa tawag ng panahon na ngayon ay patungo sa 3 milenyo. Higit tayong naaayon dahil sa nararanasang mapanganib na pandemya, maligalig na pagbabago ng kalikasan, mga mabibigat na pasanin at mahigpit na mga pagsubok sa buhay ng tao. Ang kaganapan ng synodality na ito sa pagdaraos ng 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops sa Oktubre taong 2023. Ang lahat ng obispo sa buong mundo ay magtitipon. Ngayon nga, 17 ng Oktubre dito sa ating diocese, sa buong simbahan sa Pilipinas, sa lahat ng pagdiriwang ng Santa Misa sa linggong ito, ay ang ating paglulunsad ng pre-synodality sa bawat diocese. Ito ay ang pagsangguni sa lahat ng antas ng mananampalataya kung papaano palalawakin at pagyayamanin ang ating pananampalataya, pasisiglahin ang ating paglilingkod at pagtugon sa mga pangarap at panalangin sa ating buhay na pangkatawan at pangkaluluwa. Sa pre-synodality, nais alamin ng ating inang simbahan ang kanyang aral, buhay at tungkulin sa ating kasalukuyang panahon. Dito po sa atin, ang Diocese ng Balanga ay mamamahagi sa mga parokya at mga sektor ng gabay sa consultation. Ito'y mga tanong. Ito ay isang balangkas ng mga kaalaman, alituntunin at mga gawain tungkol sa pre-synodality at mga katanungan na nararapat nating sagutin at ibabalik din po natin sa parokya. Ang pagpapamigay ng mga gabay para sa consultation ay sa 31 ng Oktubre 2021, araw ng linggo. Kasabay nito ang pagdiriwang ng misa sa bawat parokya bilang pansariling paglulunsad at unveiling ng logo ng Synod of Bishops 2021-2023. Ang buong buwan ng Nobyembre ay ilalaan sa pagsasagot sa mga katanungan na nasa gabay na ipamimigay. Ang pagtitipon ng mga kasagutan, pagsusuri
at pagbubuod ay sa 12 ng Disyembre 2021. Itinakda ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, ang 11 ng Pebrero 2022 bilang takdang araw ng pagpapasa ng balangkas ng mga kasagutan hinggil sa presinodality sa lahat ng dioceses ng Pilipinas. Magkakaroon ng pambansang pagtitipon ang mga obispo at mga kinatawan ng dioceses upang pakinggan at talakayin ang mga kasagutan mula sa mga dioceses. Mula rito ay gagawa ng isang balangkas bilang kalagayan ng inang simbahan sa Pilipinas. Ito po ay magaganap sa buwan ng Abril 2022 at ang ating dioceses ay magpapadala ng mga kinatawan. Ang mapagkakasunduan na balangkas na kalagayan ng ating inang simbahan sa Pilipinas ay siyang dadalhin sa Roma sa buwan ng Abril 2022 upang maging basihan para sa gagawing Instrumentum Laboris working paper sa mga continental conferences at sa ating kalagayan sa Federation of Asian Bishops Conferences at ang nabubuong synthesis sa mga continental conferences sa buong mundo sa Hunyo 2023 ang final edition ng working paper para sa 16th Ordinary General Assembly of Synod of Bishops sa Roma, October 2023. Ano po ang ating pagninilayan mula rito? Sa paanyaya ng ating Santo Papa Francisco ay kanyang ipinahayag na sa sama-samang pagninilay sa paglalakbay na ito na atin ang napasimulan, ang iba't ibang miyembro ng simbahan ay matututo mula sa iba't ibang karanasan at pananaw sa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo. Tayo po sa daigdig na ito ay naglalakbay, ang simbahan ay naglalakbay. Ang synodality na nais ng ating Santo Papa Francisco ay sasakyan sa ating paglalakbay. Ang Panginoong Hesus ang ating pangunahing daan, ang Espiritu Santo ang ating patnubay. Tayo pong lahat ay nararapat na sumama, sumakay at sumali sa mahalaga at mapagpalang paglalakbay na ito. Tatlong natatanging pagkilos ang nararapat nating gawin at ibigay: pagtitipon, pagkakaisa, pagsasagawa, communion, participation, mission. Pagtitipon, tayo po ay tinatawagan, tayo po ay kailangan, tayo po ang pangunahing tauhan at tayo rin ang higit na mabibiyayaan. Mayroon po tayong masasabi, kaya naman tayo ay tumugon. Tayo po ay magtipon, gaya ng panawagan ng ating inang simbahan sa Pilipinas na tayong lahat ay magbuklod. Ikalawa, ang pagkakaisa. Ang pagtawag ng Diyos ay para sa lahat. Tayong lahat ay katuwang ng Diyos. Ibigay po natin ang ating pagkakaisa. Mula sa ating pagkakaisa, tayo po ay sama-samang mananalangin, makikinig at tutugon sa mga hakbangin ng ating simbahan at sa hamon ng mga nagaganap sa ating kapaligiran. Panghuli, ang pagsasagawa. Tayo po na tinatawag ng Diyos ay Kanyang inaasahan. Mayroong ipinagagawa sa atin ng Diyos. Magagawa nating lahat sapagkat kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay. Sa pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit, ang Kanyang huling salita ay atas niyang sa ating lahat. Kaya humayo kayo at gawing mga alagad ko ang lahat ng bansa. Mateo 28:19. Sa ating paglalakbay, patungo sa ating tunay na tahanan sa langit, sa ating muling pagbabalik sa Ama, magpaakay tayo kay Jesus, lumapit tayo sa Kanya, anyayahan natin Siya sa ating buhay at sa ating bahay. Sabihin din natin kay Jesus, manatili kang kasama namin, dahil dapit hapon na at lulubog na ang araw.
Lucas 24:29. Ang salitang synod ay mula sa wikang Griego, synodos, na ang nangangahulugang daan ng magkasamang nilakbayan. Ang ating ginagawang pre-synodality ay ang ating pagtahak sa landas at mithiing lakbayin ng ating inang simbahan, pagtitipon, pagkakaisa, pagsasagawa. Sa atin ngayong paglalakbay sa pre-synodality, ang Panginoong Hesus ay nag-aanyaya sa ating lahat na tumindig kayo, tayo na mula rito. Juan 14:31. Nilagdaan, Roberto Cruz Santos D.D., Obispo ng Balanga, CBCP National Spiritual Director of Divine Mercy, Philippines. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tayo, mga kapatid, ay naghihintay ng mataimtim, kaya't tayo'y lalong masugid na lumuhog, upang sa panahong ito ay loobin niyang pagkamtin ng tanang kabutihan ang mga naghihikahos, sapagkat inihatid niya ang mabuting balita sa mga nagdarahop, at ang mga tumatalikod sa masama ay binubuhayan niya ng loob. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan ng Diyos, upang sila'y maging liwanag sa mga bansa at maging pangkalahatang sakramento ng kaligtasan, nakikilakbay sa lahat ng tao tungo sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Papa, Ruperto na aming Obispo, at sa banal at tapat na bayan ng Diyos sa Diocese ng Balanga, upang sa pagdiriwang ng sinodong ito ay magtulungan tayo na makilala at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno at lingkod ng pamahalaan, upang lagi nilang hangarin ang makabubuti sa lahat, kumikilos ng may katarungan at may karangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa may sakit, nalulumbay, inaapi at nagdurusa, upang hindi sila makaligtaan, bagkus dapat napalagahan at alagaan bilang mukha ni Kristo sa isang nagdurusa ng daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ang prosesong synodal na ito ay akayin tayo sa mas higit na pagbubuklod ng simbahan, pagyabungin ang ating pakikilahok dito, at mapalago tayo para sa pagsasakatuparan ng ating misyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga tanging kahilingan ng ating mga kapatid na sina Jerry at Ana Hipolito, Jermaine Hipolito, Norberto at Lucky Ann Gunyo, Alma de la Peña, Kim de Mesa,
Doctors Darwin at Pamela Wandasan, Pat at Jess de la Peña at pamilya, Aida Tolentino, Francisco, Maria Cristina Pimpinyo, Alice Dilig at pamilya, Rogelio Alonzo Jr., Joel Danke, Kenneth Reyes, Emily Pagyo, Ann Lorraine Soto, Milagros Hipolito, Gio Pumer, Marcus Miguel Yanga, Cara Audrey Cueto at pamilya, Wednesdale Gonzales, Jennifer Jaime, Raul Enriquez, Cristina Tanpoco, Alexandra Gonzales, Barcelisa Ann Gonzales, Jocelyn at Michael Tagle, Danica Bandong, Jeffrey at Ivy Hipolito at pamilya, Patricia de la Rosa at pamilya, Carla at Elisa de Mesa at pamilya, Anthony Francisco at pamilya, Pamilya Ong, Jean Lupisan at pamilya, Edward Viray at pamilya, Solidad Manansala at pamilya, ay gawaran ng katuparan ng Diyos kung ito ay ayon sa kanyang banal na kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang panalangin ng pasasalamat mula sa ating mga kapatid na sina Benji at Grace Silo, Oscar at Rowena Tranate, Mayor Charlie Pizarro, Lourdes at Manuel de la Rosa, Jerry at Karina Doña, Teresita de la Peña, Marites de la Peña, Helen Maloles, Isagani at Maria Cristina Carion, Tony at Elena Gloria, Sani at Cora Kulabutan, Mario at Susana Lingkumpaw, Hana Bernadette Escudero, Ariel at Lorna Bilen, Shirley Rosanes, Marie Rosanes, Rosie Rosanes, Lomi Javier, Jessa Marie at Norman Carpio, Doctors Darwin at Pamela Wandasan, Romulo at Evelyn Espiritu, Attorney Emiliano at Mary Pomer, Manilin at Joven Tubig, Denver Ginto at pamilya, Pamilya Kismundo, Dolores Aranas at pamilya, Caleb Estrella, Kylie Estrella, Noel at Leti Pagyo at pamilya, Marilu at Elmer Banal at pamilya, Dominic at Cynthia Pagyo at pamilya, Rosa Pagyo at pamilya, Rene at Belia Sanggalang at pamilya, Maria Emelita Gonzales at pamilya, Darwin at Zarina Lintag at pamilya, Fred Sapit at pamilya, Benardo at Aduring Apolinario at pamilya, Roxanne Jalmar Derecho at pamilya, Lito at Chari Ocampo at pamilya, Guanzon family, at Beth Lulu at pamilya, ay malugod na tanggapin ng Diyos at magatid pa ng ibayong pagpapala sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kapatid na yumao, lalo na sina Jaime at Norma Cruz, Soledad at Paterno Enriquez, Rolando Boy Hipolito, Cesar at Alejandra de Jesus, Georgetta Barahan, Chudoro Pizarro, Amanda Pizarro, Karina Pizarro, Oscar Pizarro, Teddy Pizarro, Benjamin at Aurora Isidro, Michael at Maria Delencia, Manuel Maloles, Felomina Agustin, Narciso de la Rosa, Araceli Rodriguez, Benito at Gregoria de la Rosa, Rodolfo at Leticia Talag, Juanito Gonzales, Alfonso at Josefa Gonzales, Luz Six, Domingo Pagyo Sr., Oscar at Julita Enriquez, Noble at Perlita Dizon, Araceli Calimbas, Elmer Hernandez, Ruperto Pizarro, Antonio Almazan,
Rosita Paha, Maria Eugenia Pagyo, Josephine Luna, Nicolas Manalang, Marina Enriquez, Gabriel Castillo Jr., Froilan Nanyasca, Jericho Nanyasca, Patria Isidro, Henry Limos, Nora Ramirez, Joselito Antonio Samson, Juanito Mina, Maria Eugenia Pagyo, Noel De Sales, Helen Cascasan, Alexander at Juana Ramos, Abelardo Menardo, Alberto Espinosa, Erlindo Timbang, Eduardo Galdo, Pablito Tanyala Sr., Pastor Vichuaco, Sivera Diwa, Reynaldo Dicena, Floyd Baluyot, Ligaya Reyes, Liza Lopez, Gregorio at Epifania Lingkumpaw, Estela at Luis Ocfema, Cesar Ocfemia, Conrado Romasanta, Nenita Balagtas, Purita Capitulo, Danilo Manansala, at Agustin Rodriguez, at mga kaluluwa sa purgatorio. Sila nawa ay tanggapin ng Diyos sa kanyang malwalhating kaharian, kapiling ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkaloob mong totohanan naming kamtin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay sa dambana, at dalisayin ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming adhika sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Noong siya'y umakyat sa kalangitan at lumuklok sa iyong kanan, isinugo niya ang pangakong Espiritu sa iyong itinuturing na mga anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, ang aming Santo Papa, si Ruperto, ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang nag-uumapaw na Espiritu sa aming kalooban ay siya nawang sa amin dumalisay at pausbong inawa sa aming kaibuturan ang kanyang dinidilig na kabutihang bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang panalangin ng Sinodo, tayo pang lahat. Narito kami sa iyong harapan, Espiritong Banal, na natitipon sa iyong ngalan. Ikaw ang tanging gabay namin, manahan ka sa aming mga puso.
Ituro mo sa amin ang daang dapat tahakin at ang pamamaraan upang matupad ito. Kami mahina at makasalanan. Ipag-adya mong maging sanhi kami ng kaguluhan. Huwag mong hayaang iligaw kami ng kamangmangan tungo sa maling daan. O di kaya'y malihis sa aming pagkilos. Akayin mo kami sa pagkakaisa upang makapaglakbay kami ng sama-sama patungo sa buhay na walang hanggan. At huwag mawalay mula sa daan ng katotohanan at katwiran. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo na kumikilos sa lahat ng dapo ng panahon sa pakikipagkaisa ng Ama at Anak magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko tayo't hilingin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Sa ngalan ng Ama, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel si Santa Maria. At siya ay Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nanahan sa ating piling. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami ay maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, pasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan Sa ng ngalan Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po.